Kahit nagdadialysis na, natutulungan daw gumaling ng isang herbal supplement. Imbensyon niya ng mag-amang Pilipino at daan-daang may kidney disease na umano ang natulungan sa loob ng mahigit 2 dekada. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Kasama ang mag-amang Richard at Rigel Gomez sa Pinoy inventors na pinarangalan ng Department of Science and Technology nitong Martes. Ang imbensyon nila, 21 years patented na, ang food supplement na Sambacur Plus. Kasama sa active ingredients nito, sambong, banaba, turmeric at long pepper. At ito na raw ang nagawa niyan. Sambacur Plus has been used by hundreds and thousands of Filipinos na ibaba ang creatinine. Maraming hindi na nag-dialysis dahil sa Sambacur Plus. Aakalain niyo bang na-develop ni Rigel yan noong 15 anyos pa lang siya? Bata pa lang daw kasi siya, namulat na siya sa kahalagahan ng kidney health. What we did was we found modern scientific evidence to back that these have health benefits for the kidney, liver, as well as all the other health benefits we have. And what we did was we combined the benefits of these natural herbs. We took their extracts. Simula noon, marami na raw mga dating nagdadialysis at mga muntik magdialysis ang nagpatotoo sa bisa ng Sambacur Plus. Magandang prevention para hindi mauwi sa pag-dialysis. Remember, CKD is progressive. Para hindi mag-progress towards dialysis, we need to strengthen the kidneys to curve the upward trend of creatinine downwards para hindi siya ma-dialysis. Bago sila naparangalan ng DOST, nanalo rin ng gold medal ang Sambacur Plus sa 4th Silicon Valley International Invention Festival na ginanap sa California nitong August 8 to 10. Isa yan sa maraming Pinoy inventions na magpapatunay na ang solusyon sa ating mga problema, abot kamay lang natin. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin itong Sambacur Plus kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, 21 years na pala ang herbal supplement na ito. Balikan natin, paano ba ito na-imbento ng mag-amang Richard at Rigel? Saan nila ito ginawa? Paps, mag-ama, no? That's so fascinating kasi talagang mukhang nasa dugo na ang hilig nila sa pag-invent. Pero itong Sambacur Plus, nagsimula siya bilang high school project lang ni Rigel, third year high school at 15 years old. And who would have thought, no, I think every high school student mapagdadaanan yung mga investigatory project. Pero ito, one could say siguro na success story kasi 21 years na siyang patented. And yun nga, talagang trinabaho nilang mag-ama ito through research talaga na yung mga herbs pala na meron sa mga bakuran natin, itong sambong, banaba, yung mga ganyan, turmeric. Pops. Pwede pala nating gawin, no, na food supplement para makatulong, no, to strengthen yung health nga ng kidney, ng liver. So isa lang yan sa mga patunay with the help of these inventions, Pops J. Denise, saan ba'y binibenta itong Sambacur Plus? Paano ito nakarating sa daan-daang mga pasyenteng napagaling? Sa itong mag-ama, Pops, or particularly si Dr. Richard, he's a scientist. He really specializes in ganitong mga food supplement. And meron talaga silang mga clinic na nakalaan para sa mga ganitong herbal supplements na binibenta nila. From there, doon nila pwedeng mabenta. Actually, it's also available online. Nagkalat na talaga siya sa merkado. At syempre, it's still a food supplement. Paalala natin na hindi pa rin talaga siya approved therapeutic claims pa rin. But based kasi nga sa testament mismo na sinabi niya, everyday daan-daang pasyente babalik, magpapalab test. It's either hindi na nila kakailanganin magpa-dialysis or talagang dating nagpapa-dialysis dahil nga gumaling dahil dito sa food supplement na ito, tinigil na ang pagda-dialysis, Pops. Pero Denise, sabi nila nakakagamot ito pero bakit supplement pa rin ang kanyang category? Yan ay personal choice na ng mag-amang inventor na ito. Tinanong ko rin yan bakit hindi siya nag-undergo ng clinical trials dahil nga kapag kasi gagawin mo mismo itong drug, isang ganap na drug, kailangan mo ng madugong clinical trials, iba't ibang phase yan. This one kasi talagang kinategorize na lang nila as a food supplement dahil nga sabi niya dun sa interview, dun sa naging panayam, ang pinaka-testament na, ang pinaka-talagang basis na nila, kumbaga, ay yung mga pasyente na bumabalik sa kanila, magpapakita and it shows daw sa actual laboratory tests na gumagaling ang mga pasyente, Paps. Denise, sa ginawang pagkilala ng DOST, ibig sabihin ba nito may pag-asang tuluyan na itong kilalanin bilang lehitimong gamot?
Iyan ay isa sa mga sinuggest ni Secretary Solidum ng DOST bakit hindi siya gawing clinical trial. At I think there's a chance, malaki yung chance kasi DOST na mismo ang nag-award dito sa mga inventor. Bukod sa kanila, marami pang Pinoy inventors ang nabigyan ng award ng DOST. At Dr. Solidum or Secretary Solidum already said na bakit hindi ito gawa ng clinical trials that came from his mouth. So I think posible, no, hopefully talagang maging lehitimong gamot na ito kung ganitong kaganda yung therapeutic claims or yung pagpapagaling nitong food supplement na ito, Paps. Okay. Denise, bukod sa herbal supplement na ito, may iba pa bang tinatrabaho ng mag-ama? Yan, Paps. Actually, they have their pharmaceutical company. At bukod doon, marami pa silang ibang herbal supplement or food supplement na binebenta. Aside from Samba Cure Plus, meron silang black garlic, talagang anything herbal. They try and make it a food supplement para pampagaling ng mga pasyente. So yan yung ilan lang sa mga food supplement pa na tinatrabaho ng mag-ama, Paps. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.